Makakausap po natin, usaping road rage nga ho tayo. Talaga namang parang hindi ko mawari after nung mga sa kabila ng kaliwat kanang mga viral video ng mga nag-aaway po sa lansangan, parang hindi ko alam sen ano yung ba siguro yung iba gusto maka-experience. Parang sunod-sunod dante na natamo nitong akala ko tapos na at meron na tayong aral na nakuha po dun sa nangyaring road rage o yung insidente ng suntukan o gitgitan, suntukan na uwi sa barilan sa Antipolo City. Abay, sunod-sunod pa ho, hindi lamang ho dito sa Metro Manila, pati ang dami ho nakita sa lalawigan. Merong jeep, taxi, may taxi at motor, may motor sa motor, may motor sa jeep, halo-halo na. Alamin nga ho natin mga kapusit, isa sa mga naririnig ho natin na gusto hong makatulong para maibsan po itong mga gantong insidente sa kalsada. Dapat malamig lang ho ang ulo ang PNP Highway Patrol Group, HPG. Yan. At yung niya makakausap po natin si Police Lieutenant Nadim Malang. Lieutenant Malang, ganda umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, Sir Orly, at sa lahat po ng ating po mga kabayan na patuloy pong nakikinig at sumusuporta po ng inyong programa ng Buena Manong Balita na Super Radio DCWB. Good morning, Sir Orly. Thank you, Lieutenant. Mamaya ko na tatanungin kung ano po ang history ng inyong pangalan na Nadim. Ang dami nakukyutan ho kasi sa pangalan nyo, Lieutenant. Matanong ko lang ho muna, meron ho bang ginagawa ang Highway Patrol Group na siguro meron kayong mga statistics sa mga insidente ng road rage? Tama ho ba yan, Lieutenant? Ang road rage po kasi particular ay patungkol sa agresibong pag-uugali ng ating mga kababayan at ito po ay mahantong sa mga krimen or mga cases na nasaksihan po natin. Mm-hmm. So ang maibibigay po nating datos po diyan ay yung resulta ng road rage ay yung tinatawag po nating maaari na road crash incident. Mm-hmm. Yes sir, sa ngayon po may mga ulat na po tayo na nakikita sa ating mga balita. Yun nga po yung tinatawag nga po nating road rage. Muli ito po ay isang agresibong estado ng isang driver para humantong po sa isa pang krimen or makagawa pa siya ng isang krimen. Kaya ako natanong kasi tiniente dahil meron din mga insidente na halimbawa papunta na sila sa medyo mainit na pag-uusap, mainit na debate, makakasakitan na. Pero pag may narinig na dumarating na may sasakyan na may magsisirena, kung na rin may mga sumisirena na, humuhupa na ho yung galit po ng ilang mga nag-aaway, muntik na maaaring magpang-abot ng mga motorista. Ganun din po ba yung obserbasyon dito, Teniente? Yes sir, muli ang presensya talaga ng ating kapulisyahan ay isa pong malaking tulong para matigil at mapababa po natin ang mga krimen na nangyayari po dito po sa ating mga lansangan, Sir Orly. Okay. Meron kayong nakikitang siguro maaari masaksihan natin sa darating ng mga araw na presensya po ng Highway Patrol Group para kung sakasakali doon sa mga yung mga insidente pa ng road rage minsan identified sa isang lugar o hindi nagkakataon na naman talaga at pwedeng doon magtalaga ng mga tauhan po ng HPG, Teniente? Muli alinsunod pa din sa direktang pag-uutos po ng ating Chief PNP other than Police General Romel Francisco Marbil ay ang pagdadagdag ng pwersa ng Highway Patrol Group sa ating mga kalsada. Okay. Ngayon din yung bilang or yung talagang area ay pangkabuuan po sa ating bansa. Medyo higit na based din pa rin sa road crash incidents natin sa ating mga datos. May malaking bilang talaga dito sa atin sa Metro Manila sa ngayon. Ayun po ang maaring maibigay natin na datos para dito, sir. Maglalagay ng taon, ibig sabihin parang may makikita tayong presensya po ng mga tauhan ng HPG. Lahat naman nakamotor naman lahat ito. Tanyante, sa mga lugar kung saan merong mataas na insidente ng nagkakagit-gitan, lalo na yung mga intersection na alanganin, ganun po ba yon? Well, sir, tama po kayo dyan. May mga particular na po ang na-deployment ng inyong pong Highway Patrol Group. Ang isa po sa utos ng ating Chief PNP po dyan ay ang pagdagdag ng pwersa ng HPG sa mga checkpoints ng ating PNP. So, through this, makakatulong kagad makapagbigay ng response
ang ating pong kapulisan kung sakaling may mga pagkakataon na sitwasyon na ganito pong nangyari, Sir Orly. Okay. Hindi ko lang mawari kasi parang may mga nagtatanong na kaliwat kanan naman na nakikita kong mga Comelec checkpoint. Kaya kaliwat kanan nakikita kong pagsipat at pagtingin kung sakasakaling may mga motorista pa rin na nagdadala ho ng baril. Pero magugulat na lang tayo na meron pa rin talaga nagtatangka nito at ang malungkot hindi pa lisensyado yung kanilang dinadalang baril Lieutenant. May dapat ba kayo meron pa nakikita na dapat na pagbabago? Pagpapaigting pa. Para kung sakasakali talaga namang may mga maglalakas loob na magdala pa rin ng baril, magdadalawang isip dahil saan man nila ilagay ito, ano man ang mangyari, matututunan sila ng mga otoridad, lalo na ng Highway Patrol Group. Muli, Sir Orly, yung full implementation ng ating pong batas, alam naman po natin na talagang na tayo po ay nasa election period at kapag tayo ay nasa election period ay ang total gun ban po talaga ay talagang ating pong pinatutupad po dyan at isa na po yan sa nagkaroon ng maraming pagre-resulta at kung inyo pong napapansin ay tuloy-tuloy yung ating mga accomplishment sa pagharang ng mga ganitong gawain. Muli, yung talagang presensya at yung direktang implementation ng ating pong mga batas ay isa sa mga susi para mahuli po natin at ma-flag down yung mga ganitong gawain, Sir Orly. Okay. Siya nga pala, may mga ilang insidente ngayon na tulad nung huli kong nakita parang parang nagaba o nanakot. Babariling kita at meron pang numero 8 sa kanyang sasakyan. Ito ho ba'y ginagawa ng para matunton? HPG rin ho ba'y bahagi po sa pagtunton kung sakasakali man, Lieutenant? Sa ngayon, sir, may investigasyon na po na pinaiiral ang ating pong mga kasamahan para po dito. Kaya niyo po na mailahad at mabigay po natin ang kabuang datos gayong naroon pa rin po tayo sa posisyon yung tinatawag po nating presumption of innocence. Kayong hindi pa natin sa ngayon maibigay yung kabuang datos pero muli ongoing yung ating investigasyon para po yan para malaman natin kung anong dahilan ng kanyang mga nabanggit at ano ang mga pwedeng nating maipataw na mga batas patungkol po sa mga kanyang mga ginawa, Sir. At least magandang narinig namin yan sa inyo na tinutuntun na ho ng Highway Patrol Group yung responsableng motorista na nanakot na may babarilin na kabanggaan o kagit-gitan sa kalsada at higit sa lahat gumamit po ng pekeng number 8 na plaka, Lieutenant Malang. Yes, sir. Muli ongoing yung verification natin patungkol din sa paggamit ng plaka at nasa atin na rin yung mga datos patungkol dito. At hayaan niyo po na makapagbigay tayo ng konkretong impormasyon once po na matapos po ng ating mga investigador yung kanila pong pag-iimbestiga. Gayong hilaw pa yung mga impormasyon na maibibigay natin at maaari kasing magkaroon ito ng hadlang doon nga po sa ongoing na investigation na ginagawa po ng ating po mga tropa. Good. Very good, Lieutenant. Hindi na magagulat kung bukas meron kayong pa-presscon at sasabihin ninyo na lumapit na mismo sa inyo yung motorista. Yun siguro dapat niyang gawin ngayon. Dahil hindi siya makakapagtago, lalo na binabagin nyo, Teniente, lahat ng inyong asset, lahat ng inyong mga maaring gawin ay ginagawa para matuntun yung nag-viral na yun, sa viral video, yung motorista sa viral video na yun, Teniente. Dapat siguro lumapit na, sumuko na sa HPG. Napakaganda pong platform itong pagkakataon na to para maipabatid po natin baka sakali ito pong taong ito ay nakikinig. Pero muli based po sa ating impormasyon na nakuha sa ating mga kasamahan sa Philippine National Police ay natuntun naman na nila or na-verify na yung plaka. Gayong muli hilaw pa ang impormasyon na meron tayo at baka ito'y magkaroon pa ng hadlangan doon sa investigasyon na isinasagawa po ng inyo pong kapulisan, Sir. Kasi kahit ako nakikita ko sa social media, siguro kayo na-obserban niyo rin, Teniente. Lalo na doon sa grupo ng mga yung mga automotive group, mga grupo na involved sa ganitong sasakyan o grupo na ganitong uri ng sasakyan, may kanya-kanyang grupo yan sila mismo nagsasabi. Nakikita namin yan dito sa South.
Lagi Yes, sir. na lagi namin yan nakikita na dumadaan at abilis magpatakbo sa South Luzon Expressway o SLEX. Siguro yun din ang nakakarating sa inyo impormasyon, Lieutenant. Yes, tama po kayo dyan, sir, no, may mga verification din ng mga information na nakukuha po ng inyo pong mga kasamahan dito po sa Philippine National Police or dito po muli sa ating mga investigador. At ito po ay ongoing pa din para malaman natin at matukoy mismo yung identification ng tao pong nasa likod po or nanodoon po sa mismong video na nahagip po at na kumakalat dito po sa ating mga social media. Oo, Sir. pati yung mga taga House of Representative, hinahanap siya dahil umainit na naman tuloy ngayon yung usapin ng malimit na paggamit ng mga protocol plate, lalo na ang number 8. Sinasabi naman ng Secretary General ng House, hindi naman totoo yung plate na yan eh. Bibili mo, baka mamaya Lieutenant Malang, magulat tayo. Bakit hindi lang pala ito gumagamit? Baka nagbebenta rin ng ganitong uri ng mga protocol plate. Yes, sir. Ongoing din yung ating mga sinasagawa ng mga verification din sa mga natutukoy na ng ating po mga intelligence officer within the HPG dito nga po sa production nito mga fake plates at kayaan po din ninyo, no, na once na ito ay maging okay na at maaari nang mailahad through the series of accomplishment, ibibigay po natin sa ating publiko para malaman na ang Highway Patrol Group po ay talagang dedikado sa aming pong paglilingkod sa ngayon, Sir Orly. Okay, maraming salamat. Bahabol ko na siguro, Teniente, at pinag-uusapan natin kasi yung ganitong mga uri ng mga protocol plate, yung mga ginagamit na pampalusot para makaiwas sa obligasyon o yung makaiwas sa kanilang mga paglabag sa batas trapiko. Ang HPG din ho ba ngayon ay active pa rin sa panguhuli umano? Noong may mga sasakyan kasi walang nakalagay sa lalagyanan ng plaka. Kasi kung bago ho yan at wala pang registry plate, pwede gumamit naman ng pinairal pa rin yung paggamit ng conduction sticker na doon mismo sa lalagyanan ng kanyang plaka, di ba ba, Teniente? Yes, sir. Sa ngayon po, no, ongoing pa din yung may mga konsiderasyon na ibinibigay po ang ating po mga highway patrol officers para po dyan. Pero muli, kailangan isa lang alam po natin kung ano ang batas na dapat na umiiral. Na meron dapat plaka talaga. Tama po yun. Yes, sir. Hindi po makakaligtas sa ating po sa Highway Patrol Group po yan, lalo tigit no, yung paggamit ng mga fake plates or mga peking plaka ay talaga naman din pong susuriin at muli, kagaya po na nabanggit natin sa kanina, ay hindi po yan makakatakas dito po sa ating Highway Patrol Group, lalo tigit pagka sila ay dumaan sa ating mga kinakandak na checkpoints at hit pa rin yung tuloy-tuloy po nating pagpapatrolya sa kabaan po ng mga kalsada dito po sa ating bansa. Ayan, total lagi naman tulong-tulong naman po kayo dyan. Diyan naman ang SAIC, andyan naman po ang MMDA para itong mga malalakas ang loob na nagmamaneho ng mga sasakyan na walang tamang plakang ginagamit. Yung iba'y nilalagay lang kung ano yung kanilang fraternity, kung anong kanilang profesyon, kung sila ay mayor o kung sila ay konsihal, siguro mukhang dapat siguro paitiin uli ito, Lieutenant. Yes, sir. Saludo po tayo no sa pakikipagtulungan ng mga ibang ahensya sa atin sa Highway Patrol Group muli. Ito po ay isang magandang isang joint efforts ng ating pong government para matugis po natin at hindi na maparisan itong mga kababayan po natin. Akala ganun-ganun lang po yung kanilang mga gawain. Hindi po nila alam yung bigat or yung sanction na maaari po maging resulta ng mga kanilang gawain. Muli, Sir Orly, ay makakaasa po yung ating po mga kababayan na tuloy-tuloy po ang HPG kasama ng mga iba't ibang ahensya po ng ating pamahalaan na magsasagawa po ng mga iba't ibang uri ng operasyon para matukoy at mahuli yung mga kababayan po natin may mga katigasan talaga ng ulo na patuloy pong gumagawa ng mga ganitong pagkakataon, Sir Orly. Lieutenant Malang, maraming salamat po muli sa inyong pinagkaloob ng oras po sa amin sa benawa ng mga balita sa Super Radio DCWB at kami po siguro muling tatawag po sa inyo lalo na ho pag natukoy na natin kung sino yung nag-viral na driver ng SUV na may pleking plakang number 8 at nanakot na babariling kita sa kanya nakagitgitan sa kalsada. Lieutenant, makikibalita uli kami sa inyo, sir. Salamat po. Muli, Sir Orly, isang mapagpalang linggo po sa ating lahat.
Ayun, Police Lieutenant Nadim Malang, mga kapuso, spokesperson ng PNP Highway Patrol Group, ang inyo pong napakinggan. Hilingan, walang pinoprotektahan.